Pangalawa, para makaipon ka, disiplinahin ang sarili. Paano mo ba malalaman na disiplinado ka na? Meron kasi tayong tinatawag na saving formula. At least 20% ng iyong kinikita, natatabi mo or naiipon mo. Ang sample natin dito, kung kumikita ka ng 25,000 a month, ang 20% niyan, 5,000. So at least, dapat nakakapagtabi ka ng 5,000 a month. Paano yan, no? Sasabihin nyo sa akin, pwedeng, Miss Roan, hindi ko yata kaya yung 20% or 5,000 a month. Pwede naman magsimula ka sa 10% ng income mo. Ang importante dito, simulan mo ng disiplinahin yung sarili mo. Kasi kahit na lumaki pa ang sweldo mo, kung hindi mo na disiplina yung sarili mo, wala ka pa rin maiipon. At worst case, pwede ka pang magaya sa iba na nababaon sa utang. May tanong ako, saan ka ba dito? Kasi there is no in between. Either saver ka lang or spender ka. Investor ka ba or debtor ka? Tandaan mo, kapag saver ka, of course, pinai-invest ka. Kapag ikaw ay nag-i-invest, yung kinikita ng pera mo, ang tawag dyan, money working for you. Ang opposite niyan, dun sa other side, kapag ikaw ay spender, pwedeng mabaon ka sa utang dahil wala kang iniipon, ubos-ubos talaga ang kinikita natin. Ang tawag sa interest na nagko-compound dyan ay money working against you.